Taba lang yan sa Pride Bar Blue. May powerful stain-away enzymes na malupit sa dunit mancha. At di masakit sa kamay. Isang laban lang yan. Hello, pahinga! Hello, Pride Bar Blue. ACS. Maulan man, no worries na amoy kulog ang damit. Charm, Fabcon, bangong pumakabloom. Tanggal amoy kulog sa bango ng charm. Kaya gamit ko, Charm Fabcon with Bloom Fresh technology. Kills 99.9% of kulob-causing bacteria. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries. Ang sampay sa loob, no amoy kulob. Bangong pumakabloom sa charm. Charm Fabcon. ACS. Hello, Washi! Laundry day na naman! Yay! Anong meron? Mancha ng chocolate, Oh. putik, may libag pa! Kaya natin yan! With Pride Washing Machine Detergent, may triple stain-away formula. Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha. Kaya easy-easy ang labada. Mula noon hanggang ngayon! All you need is pride. All you need is pride. ACS. Tanggaling-galing mo! Smart dishwashing paste ko! Pritong ulam na masebo, plato o kaldero. Tanggaling for everyday. Ganyan, pag smart ang dishwashing paste, may double tanggaling formula. Tanggal ang sebo, tanggal ang bakterya. Pahit para walang bahid. Linis fantastic sa metal at plastic. Number one ko to. Tanggaling-galing mo! Smart dishwashing paste. ACS. May nagbago. May arte. May budget. Akala nyo lang yon. So solid. White rose papaya. Wow, white rose. White rose papaya. Wow, white rose. White rose papaya. May glow up with white rose papaya. White Rose Papaya. May puti power times 2 kasi may papaya at niacinamide. May shea butter and tea tree oil pa. Kutis sulit ang glow May up. glow up with white rose papaya. White Rose Papaya. Kutis sulit ang glow up. ACS. Galalala Fabcon. Galalala Fabcon. Ang bango ng sampayan. Tara na magsayawan. Calefabcon, amoy nakaka-joyful! Sa lahat ng bagay, simula pa lang, siguraduhing max protection na. Kasi pag kulang ang proteksyon, baka madaling masira. Sa ngipin, dapat may max protection din. Max sa alaga ng unique toothpaste. With Max Protect formula, help stop cavities before they start, while keeping breath fresh. Try unique maximum fluoride protection. Para max alaga, max protektado. ACS. Galalala Fabcon. Galalala Fabcon. Ang bango ng sampayan. Tara na magsayawan. Calefabcon, amoy nakaka-joyful! Jiggy Manikad po. Bilang isang broadcaster, mahalaga sa akin ang tamang impormasyon. Sa lahat ng bagay, kahit sa kape, mapanuri ako. Kaya dito ako susubukan ng MX3 Coffee. Ito'y low acid, cholesterol free, at may vitamin C plus calcium. Sigurado ako sa MX3 Coffee. Dito ako bilib. Galalala Fabcon. Galalala Fabcon. Ang bango ng sampayan. Tara na magsayawan. Calefabcon, amoy nakaka-joyful! This portion is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, maker of world-class quality Pride detergent.
This portion is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, maker of world-class quality Pride detergent. Kung good vibes ang hanap mo, dito ka na sa Sigurado! Mula sa mga istoryang nagbibigay ng inspirasyon hanggang sa mga kwentong may dalang solusyon. Mga balitang pampagaan, pakiramdam at pampaganda ng araw. Hindi lang ba sa good news, kundi the better news. Mula Lunes hanggang Biyernes, 1:00 ng tanghali sa DZRH TV. Nagsimula sa pangarap hanggang sa maabot ang tagumpay. Iba't ibang kwento, iba't ibang mukha ng atletang Pilipino. Mas pinatindi, mas pinalakas, at mas pinaaksyon sa Match Point tuwing Sabado, 12:30 ng tanghali sa DZRH TV. Tuloy-tuloy ang pagtulong, tuloy-tuloy ang pagseserbisyo, at tuloy-tuloy ang balitaan kasama si May Binauhan sa Operation Tulong mula Lunes hanggang Biyernes. Sa Pilipinas. Manila Broadcasting Company. DZRH. Member, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Oras, Bishop Joel Porlares, 4:09. Uy! Nakapag-break ka na ba? Nakapag-relax ka na ba? Saan ka man nagtatrabaho, mapa-opisina man o work from home o mula mismo sa pwesto, sasabayan namin ang break time mo. Sasabayan namin ng mga balita at komentaryo, mga panayam ng mga taong viral ngayon. DZRH Break Time! RH Break Time! Excuse me po. Magandang hapon, Pilipinas. Ako po si Deo Macalma. Thank God it's Friday. Ako po si Thea Petro Corpuz. At narito ang headlines ng ating mga balita ngayong araw ng Biyernes at 19 ng buwan ng Hunyo. Sa ating mga headlines, good news mga kuya. Presyo ng diesel posibleng mag-rollback ng 10 piso kada litro. Gasolina at kerosene may rollback din. Pangulong BBM inanunsyo ang paglaya ng 24 na Pinoy sa Russia matapos mabiktima ng illegal recruitment. Wow, kawawa naman. Dating DILG Secretary Benhar Abalos, posibleng bigyan ng active role sa gobyerno ayon sa Pangulong Bongbong Marcos. Dating Ateneo Head Coach Tab Baldwin humarap sa PNP-CIDG. Ilbo sa Ateneo coaches inilabas. 72 kadeta ng ROTC sa Iloilo na food poison sa kinain na pork adobo. Naku, kulang sa suka.
27 milyong pisong droga na itinago sa beauty products na sabat sa Clark Airport. Ito pa ang good news. Philippine tennis star Alex Iyala, pinadapa ang world number 2 sa Women's Tennis Association sa 500 Berlin Open sa Germany. Bulkang Kanlaon muling nag-alburuto. 2 beses nagbuga ng abo ayon yan sa FIVOX. Namata ang bagyo. Posibleng pumasok sa Philippine Area of Responsibility bukas o sakay sa linggo. Ito ay tatawagin naman sa pangalang bagyong Francisco. Ika-165 taon ng kapanganakan ni Dr. Jose Rizal inalala ngayong araw, Hunyo 19. At ngayon sa detalye natin mga balita, good news muna tayo mga kuya. Dahil inaasahan po ang malaking bawas sa presyo sa petroleum products sa susunod na linggo. Ayon sa Department of Energy, posibleng 3 piso hanggang 5 piso ang rollback kada litro ng gasolina. Pero eto mas maganda. Maaari na mga bumaba ang presyo ng diesel ng halagang 10 piso kada litro. At 9 pesos naman hanggang 12 pesos ang maaring ibawas sa presyo ng kerosene. Itinulak ito ng nilagdaang initial peace agreement ng Amerika at Iran para matigil na ang digmaan sa gitnang silangan. Pero maaari pang bumaba o tumaas ang presyo naman depende sa resulta ng huling araw ng kalakalan sa world market. Ang Department of Energy pa rin ang nagtatakda ng minimum rollback at maximum increase sa presyo ng petroleum products sa gitna pa rin ng State of National Energy Emergency. Samantala, kinalampag ni Senate President Sherwin Gatchalian ang Department of Energy upang tiyakin na mag-rollback ng husto ang presyo ng langis sa oras na tumigil na ang giyera sa pagitan ng Estados Unidos at Iran. Ito ay kasunod ng paglagda ng Memorandum of Understanding sa pagitan ng dalawang bansa na hudyat ng tuluyang pagbubukas ng Strait of Hormuz kung saan dumadaan ang mga oil tanker papuntang Pilipinas. Sa kabila ng magandang balita ay hinimok pa rin ni Gatchalian ang Malacanang na ipagpatuloy ang pamimigay ng tulong sa mga tinatawag na vulnerable sector na matinding naapektuhan sa giyera sa Middle East. Naniniwala ito na mas mabilis ang pagbangon ng mga nasa vulnerable sector kung patuloy silang susuportahan ng pamahalaan. Bibigyan ng posisyon sa gobyerno si dating DILG Secretary Benhur Abalos Jr. Ito ang inamin ng Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. na nais niyang gumanap na aktibong papel ang dating kalihim. Sinabi ng Pangulo na kahit pansamantalang nawala sa gobyerno si Abalos matapos matalo sa nakalipas na senatorial election, patuloy pa rin siyang nagbibigay ng assistance sa kanyang administrasyon. Pero niliwanag ng Pangulong Marcos na walang papalitan na cabinet member si Abalos sakaling siya ay mabigyan ng posisyon sa pamahalaan. Si Abalos ay nagbitiw bilang DILG Secretary noong 2024 nang sumabak sa 2025 senatorial race. Subalit siya ay hindi pinalad na manalo. Kaugnay ng balitang yan, iginiiti Pangulong Bongbong Marcos Jr. na walang bagong balasahan sa gabinete matapos kumpirmahin na bibigyan ng papel sa gobyerno si dating DILG Secretary Benhur Abalos. Ayon kay Pangulong Marcos, matagal nang tumutulong si Abalos sa gobyerno kahit wala sa pwesto, kaya bukas ang Pangulo na bigyan siya ng opisyal na tungkulin sa hinaharap. Gayunman, iginiit ng Presidente na hindi kailangang may mapalitan o matanggal na
miyembro ng gabinete at hindi rin makatutulong ang palagiang galawan ng mga tao sa gobyerno. Kontento anya siya sa kasalukuyang komposisyon ng kanyang gabinete dahil maayos ang panunungkulan ng mga ito sa pagpapatupad ng mga proyekto at programa ng administrasyon. Narito si Pangulong Bongbong Marcos Jr. What you are trying to promote in government is stability and a steadiness of work, and that's an important part of governance. If you keep moving people around, they have to start learning the job again. And we just don't have time for that. The people who are sitting in their particular capacities, be it cabinet, be it some other agency, are as far as I'm concerned, are doing the job that they are asked to do, and have gained already the experience that they have learned lessons from. And to just keep moving people around for no really good reason, it makes no sense to me. Pasensya na po, Mr. President, pero diyan kami hindi believe. Bakit lakay? Kahit na yung cabinet secretary mo, Mr. President, sandamakmak na ang kaso sa ombudsman. Patong-patong. Napaka-inefficient. Binawaldas ang bilyones na pondo ng gobyerno. Sayang. Magamot inililibing. Ano ba yan? Ini-expire lang lakay. Oo. Bibili ta si expirin. Ano mangyari sa gobyerno natin, Mr. President? Aksaya. Dapat yung mga may kaso, dapat ipalitan mo, Mr. President. Ligwakin na lakay. Kinakalos ang mga dapat yan. Humarap naman sa investigasyon at otoridad sa kauna ng pagkakataon si dating Ateneo Blue Eagles head coach Tab Baldwin. Kongreto na isinagawang fact-finding hearing sa CIDG dahil sa pagkamatay ng dalawang basketball players ng Ateneo na sina Rene Baterbonia at ang Nigerian national na si Divine Adili. Ayon kay DILG Secretary John Vic Remulla, may mga nakitang inconsistencies ang PNP-CIDG sa salaysay ng mga Ateneo players at ang kanilang mga coach. Kabilang umano sa pagkakaiba sa kwento ng kanilang nakuha ay bunsod ng vantage point o posisyon ng coaches at mga players nang maganap ang aksidente o pagkamatay ng dalawang basketballista. Dahil dito ay pinapasubpinan ng pulisya si Ateneo de Manila President Father Roberto Yap sa June 25. Paliwanag ni Remulla, kailangan ng salaysay mula sa pamunuan ng Ateneo para mapagtagpi-tagpi ang hawak nilang mga ebidensya o detalye. Narito si DILG Secretary John Vic Remulla. Material kasi siya ang coach, head of management. He makes 90% of the executive decision. So yung testimony niya is very important. But he is subpoenaed for Thursday next month. Kaugnay ng balitang yan, humarap nga ang mga abogado ni Ateneo de Manila University President Father Roberto Yap sa National Bureau of Investigation. Ito ay kasunod ng inisyong subpoena duces tecum ng NBI Homicide Division kay Yap para magsumite ng records at mga dokumento kaugnay ng investigasyon sa pagkasawi ni Rene Baterbonia at Divine Adili. Hindi nakapunta ang Ateneo President sa Bureau dahil sa dinaluhang graduation ceremony ngayong Biyernes. Nag-courtesy call lamang sa NBI ang dalawang lawyer ni Yap at nag-abisong sa susunod na linggo ay magsusumite ng mga dokumento ang kampo. Samantala, halos sa 90% ng mga desisyon ng Ateneo Blue Eagles ay dumaan sa dati nitong head coach na si Tab Baldwin. Ayon kay DILG Secretary John Vic Remulla, ito ang dahilan kung bakit napaka-crucial ang kanya naging mga testimonya sa pagkamatay ng dalawa nilang basketball players. Kasama-sama nakuha ng CIDG mula kay Tab Baldwin ay ang maikling kopya niya ng drone sa kasagsagan ng training. Narito muli si Secretary John Vic Remulla. Material kasi siya ang
the coach, head of management, he makes 90% of the executive decision. So, yung testimony niya ngayon is very important. Samantala, nasa Pilipinas pa sina resigned Ateneo coach Tab Baldwin, team manager Epok Kimpo at 3 iba pang assistant coach na nasa Immigration Lookout Bulletin Order ng Justice Department. Sabi sa DZRH News ni Immigration spokesperson Dana Sandoval, walang recent travel ang mga ito. Natanggap na anya ng BI ang ILBO mula sa DOJ at nasa database na sila ng ahensya para sa istriktong monitoring ng kanilang biyahe. Kung maiispatang lalabas ng bansa, sinabi ni Sandoval na agad sila makipag-ugnayan sa mga kinauukulang ahensya ng gobyerno para sa tamang aksyon. Papayagan pa rin lumabas ang bansa ang mga nasa listahan sa ilalim ng ILBO at babantayan lamang ang kanilang movement. Haharangin lang ang mga ito kung may inisyong hold departure order o arrest warrant laban sa kanila. Babalikan natin ang ilang pang detalye na ating mga balita. Balitang meron ng arrest warrant laban kay Senator Christopher Bongo. Pinabulaanan ni dating Senador Antonio Trillanes. Samantala, 72 kadete ng ROTC sa Iloilo na food poison dahil sa kinain na adobo. Samantala, 27 milyong pisong halaga ng droga na itinago sa mga beauty products. Nasabat ng mga taga-customs sa Clark Airport. At tennis star Alex Iyala, galing-galing talaga. Tinalo po mabigan ang number 2 sa WTA sa Berlin Open sa Germany. At Bulkang Kanlaon, muli na namang nag-aalburuto. 2 beses nagbugan ng abo. At isa namang sama ng panahon, maaaring pumasok sa bansa bukas o kaya sa linggo at ito ay tatawagin sa pangalang Bagyong Francisco. Ang detalye ng mga balitang yan sa ating pagbabalik sa ating palatuntunang Break Time. RH Break Time. Oras, Mr. Cesar Linan Toyota Alabang. Oy, Ninong Michael Gaya. Kuya Larry Francisco. Aloha. Alas 4:24. Ang oras na yan ay hatid sa inyo ng Fabcon. Amoy nakaka-joyful! Sa puso ng kalikasan, natatangi ang prutas ng mangosteen. Ito ay nagtataglay ng antioxidant compounds na alpha, beta at gamma mangosteen. Ang MX3 capsule ay isang food supplement na gawa sa natural na mangosteen. Ito ay tested and proven to help avoid knee joint pain discomfort para iwas-iwas sa sakit with long-term supplementation 2 capsules daily. MX3 capsule. Tunay, natural at original. Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Ang bango ng sampayan, tara na magsayawan! Fabcon. Amoy nakaka-joyful! This portion is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, maker of world-class quality Pride detergent. Bukang bibig ng mga kabataan ng love languages, hindi lang sa pakikipagrelasyon kundi maging sa pakikipagkaibigan. Kabilang dito ang words of affirmation, mga salitang pumupuri o nagbibigay kumpiyansa, quality time, paglalaan ng makabuluhang oras para sa isang tao, at physical touch tulad ng paghalik at pagyakap. Gayon din ang acts of service o pagsisilbi sa iba at receiving gifts o pagkaramdam ng pagmamahal sa tuwing makatatanggap ng regalo. So yung research behind sa love language actually medyo mixed siya. So may pagka-popular psychology siya, meaning popular siya pero yung evidence for it ay hindi gaano ka-solid as it sounds. Pero helpful construct pa rin siya.
So, I think it's still something na magsistay sa mga tao kasi it's a way for people to talk about relationships na madaling intindihin. They're a method of saying your needs and your wants. Kaya siya nagiging helpful. So, pag pinapag-usapan na natin kung paano pa nade-develop yung mga gusto ng mga tao sa relationships, it's a mix of kung saan tayo nasanay at kung ano yung kailangan pa natin. Ayon kay Alicia Serrano, isang relationship coach, ang love language ay nagiging learned behaviors. Depende sa kinalakihang environment ng isang tao. Sa katunayan, karaniwan itong nagiging pamantayan ng marami sa panunuyo sa isang potential romantic interest. Being able to show your partner na ganito ako mag-express ng love, tapos naiintindihan ko rin na ito yung gusto mo, ito yung love language mo. I think being able to meet in the middle is the ideal situation. Paglilinaw pa nito, hindi problema na magkaiba ang love language ng isang magkarelasyon. Basta't pag-uusapan nila ang kanilang pagkakaiba at kung paano nila ito mararamdaman at maipaparamdam sa kanilang partner. This portion is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, maker of world-class quality Pride detergent. Hello, Washi! Laundry day na naman! Yay! Anong meron? Mancha ng chocolate, putik, may libag pa! Kaya natin yan! With Pride Washing Machine Detergent, may triple stain-away formula. Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit-mancha. Kaya easy-easy ang labada. Mula noon hanggang ngayon! All you need is pride! All you need is pride! ACS! Maulan man, no worries na amoy kulog ang damit. Charm Fab Con, bangong pumakabloom, tanggal amoy kulog sa bango ng charm. Kaya gamit ko, Charm Fab Con with Bloom Fresh technology. Kills 99.9% of kulob-causing bacteria. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries. Ang sampay sa loob, no amoy kulob. Bangong pumakabloom sa charm. Charm Fab Con. ACS. Tinesting, sinuri, siniyasan. Ang resulta? Super effective ang Shield sa pagpatay ng bakterya at virus. Shield Antibacterial Soap. Believe ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association. At si Mami. Tiwala ako sa Shield. Shield Antibacterial Soap. Napatunayang mabisa. Ang mga nurse, tiwala. ACS. Fabcon, amoy nakaka-joyful! Fabcon, amoy nakaka-joyful! Fabcon, amoy nakaka-joyful! Fabcon, amoy nakaka-joyful! Maagang balitaan, maagang usapan sa mga issue at balita. Kasama si Kuya Angelo Palmones sa Magandang Umaga Pilipinas. Mula Lunes hanggang Biyernes.
Mga balitang gigising sa inyong umaga. Mga balitang kailangan mong malaman. Mapapakinggan sa ACS Balita sa 2x2. Kasama sina Anthony Taberna at Jerry Baha. Lunes hanggang Biyernes. Alamin ang mga maiinit na isyung pambayan, mga balitang kailangan mong malaman, usapin sa pamahalaan, politika, ekonomiya at kabuhayan. Ito ang mga dapat mong malaman, pakialaman at pag-uusapan dahil kayo ang tinig ng mamamayan dito sa Damdaming Bayan. Live sa DZRH Radio, DZRH TV at DZRH Digital. Kasama sina Lakay, Deo Macalma at Elaine Apit. Araw-araw, Lunes hanggang Biyernes. Damdaming Bayan. Ating mga eksperto dito sa Expert Opinion. Ito ang TNVS, Trending and Isang kwento, iba't ibang anggulo. Dito sa Point. Bawat pananagutan ating tatalakayin dito sa Hoy. Bawal yan. Pilipino, dito lang sa DZRH. Match up on entertainment and lifestyle. Ito ang MBC TV Network News. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Gandingan para sa kalikasan. Ang itinanghal bilang Best AM Radio Program Host ay si Cesar Chavez para sa special on Saturday ng DZRH. Oras sa Misa Teya. Ganap ng alas 4:34 ng hapon. At bago ang mga reports, standby sa ating mga reports, standby Leta Narciso, standby Raymond at Paz, standby Milky Rigunan at Edniel Parosa at Giselle Ricafort. Lahat mo na mahabigan nating paimigyan na aginaldo sa ating Kring Kring Panalo Promo. Kring Kring. Makinig maigi! Ito na ang chance mo na manalo ng instant 500 pesos kapag narinig mo na ang mahiwagang Kring Kring. Tingnan mo na ang iyong cellphone, baka ikaw na ang susunod naming winner sa Kring Kring Panalo Malakas sa telepono. Paano sumali? Bisitahin ang Facebook page ng DZRH, fill out pa ng Google Sheet na nakapin sa DZRH FB page at hintayin ang aming tawag sa telepono. Kring Kring na! At ang natawagan ni Ate Kring Kring ay si Arnold Clavio ng DCWB. Hindi lakay, sa bali na Arnold. Sino yan? Sino Arnold yan? Arnold Placino mula sa Tayabas, Quezon. Ayun, nakala ko taga GMA. Kuya Arnold, magandang hapon po sa inyo, kuya. Magandang hapon din, sir. Aba, umuulan ba ng basa dyan sa Tayabas, kuya? Sir? Umuulan ba dyan? Hindi naman po. Wala ulan na magandang panahon. Anyway, Kuya Arnold, ang tanong po namin simple lamang. Anong himpilan ng radyo ang number 1 sa buong Pilipinas at kauna-una ang himpilan ng radyo sa bansa? DZRH. Galing-galing mo talaga, Kuya Arnold Placino. Isa kang henyo. Congratulations. At batiin mo natin ng happy birthday si Principal at City Councilor. Ex pala, ayan. Si Nanay Peña Flor Laksan ng Surigao City. Wow! Batang-bata, 96 years old na siya ngayon. Wow! Happy birthday po, Nanay Flor. Stay healthy.
Abay, sabi ng kanyang binabati ng kanyang pinakapoging anak, General Chris Laksa, sabi niya, aba, nanay ko, umista, ha? Nagja-jogging pa yan. Alalayan niyo palagi, At binabati natin si Kuyang Simon Alcala, SK Chairman Aspirant ng Barangay Baclaran. Ayan. At binabati natin nakinig sila sa atin si Ibra Ramos at Justin Sevilla. Binabati naman ni Noble President Arman Alcala. Happy birthday din kay classmate Corazon Balancio. Abay, hindi pa rin nag-blow out, kaya patiin daw natin. Sabi ni Lito Valenzuela, Ofel at Eva Gamatero. At happy birthday din kay Kuyang Mayor Jasper Cuenang Bonggao Tawi-Tawi. At ganoon din kay Ambassador Mike Muin ng Zamboanga City at si Lorenzo Santos ng BDO Antipolo City. Samantala, pinabulaanan ni dating Senador Antonio Trillanes ang report na meron ng arrest warrant mula sa International Criminal Court laban kay Senator Bongo. Sa panayam ng damdaming bayan, sinabi ni Trillanes na kung magkakaroon man ng warrant of arrest laban kay Bongo ay magtatagal pa ito ng ilang buwan. Ito dahil nagpapatuloy para ang investigasyon ng ICC sa mga akusasyon laban kay Senator Go. Narito si dating Senador Antonio Trillanes. Kung meron man siguro mga ilang buwan pa ang aantayin po natin. Kasi medyo malayo-layo pa bago maabot yung threshold. Kasi yung evidence na requirement ng ICC bago mag-issue ng warrant ay certainty of conviction po. Yun yung pinakamataas na level. At yung ordinary, yung tinatawag na probable cause. Ito po, since hindi tayo miyembro, ang hinahanap nilang ebidensya ay certainty of conviction. Narito ay sinabi ni Congressman Pulong Duterte ng Davao na meron namanong arrest warrant laban kay Senator Bongo at dalawang dating police general. Kaugnay nga ng balitang yan, walang kapangyarihan ng gobyerno sa International Criminal Court. Ito ang buwelta ni Lanao del Sur Representative at House Prosecutor Zia Alonto Adjong sa SOCMED Post si Davao City Representative Paulo Pulong Duterte sa impormasyon nito na nakatakda na umanong ilabas ang warrant of arrest laban kay Senator Bongo. Ayon kay Adjong, wala silang direktang impormasyon o kaalaman sa umano'y ilalabas na warrant of arrest. Anya, ang pasya ng ICC ay walang kinalaman sa gobyerno ng Pilipinas o kahit na anong bansa. Narito si Lanao del Sur Representative at House Prosecutor Zia Alonto Adjong. The internal judicial ruling or proceedings of the ICC insofar as the release of arrest warrants is beyond the dictation of this government or any government for that matter. So wala pong kapangyarihan ang gobyernong ito o impluwensya ang gobyernong ito para diktahan ang International Criminal Court patungkol sa pagre-release ng arrest warrant kanino man. Samantala sa ating mga reports mula sa Malacanang, dumating na ba ang Presidente Miss Let? Di ba ngayong alas 4 ang dating? Pilipinas wala pang kasunduan pero bukas sa patuloy na pagbili ng langis sa Russia ayon sa Pangulong Marcos. RS14 Let Narciso, please come in. Miss Let. Lakay Misea, bukas ang Pilipinas na palawakin ang pag-aangkat ng langis mula sa Russia bilang bahagi ng pagsisikap ng pamahalaan na magkaroon ng mas maraming mapagkukunan ng enerhiya. Ayon kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr., sa ngayon ay wala pang kasunduan sa pagitan ng Pilipinas at Russia sa pagsusupply ng langis. Pero nagpahayag din naman anya ang Russia ng kahandaang palawakin ang pakikipag-ugnayan sa Pilipinas sa larangan ng enerhiya. Matatandang nagsimulang kumuha ang Pilipinas ng crudo mula sa Russia nang magkaroon ng supply disruption sa bunsod ng crisis sa Middle East. Sabi ni Pangulong Marcos, ad hoc lamang ito at walang nakalatag na pangmatagalang mekanismo para dito. Dahil dito nais-anya ng pamahalaan na magkaroon ng mas maayos na sistema sa pagkuha ng langis mula sa Russia para magkaroon ng Pilipinas ng karagdagang lifeline
pagdating sa supply ng langis. Pakinggan natin si Pangulong Marcos. The Philippines will still continue to look for so-called non-traditional partners in terms of the supply of petroleum products. And I can say that President Putin, the Russian Federation's the government, was very open to any kind of suggestion that we do increase that engagement and that we look further into supplying, getting our supplies of petroleum products from Russia. Si Pangulong Bongbong Marcos. Samantala, Lakay, wala pa tayong informasyon kung nakabalik na ng Pilipinas si Pangulong Marcos. Wala pang So yung, update mula sa palasyo. Yung press ko na yun ay doon pa sa Russia yan. Nasa Russia. Yan yung kapihan ni Danija. Ayan. Kala ko pa rin, pasalubong na siyang vodka tsaka kabyar. Ayan. Tsaka AK-47. Ayan. Yung ano, Lakay, yung itlog na paliit palaki. Yung manika, di ba na gano'n? Sa Russia din yun. Ganun ba yun? Oo. Ayan. Sige, hintayin natin. Maraming salamat ulit mula sa Malacanang. Balik ko niya, Lakay at Isaya. Mula sa Malacanang, dumako tayo sa Senado, Miss Thea. Senator Bongo, hindi umano takot sa balitang may warrant of arrest na mula sa ICC. I-detalye mo balitang yan, RH28 Raymond at Paas. Raymond. Pistea Mayor, matapos sabing ipinasa sa Diyos na at niya ang lahat, ipinahayag ngayon ni Senator Christopher Bongo na hindi ito natatakot sa balitang may warrant of arrest na ito mula sa International Criminal Court o ICC. Sabi ni Go, huwag lang haluan ng politika'y kampante ito na hindi madadamay sa isyu ng ICC. Nanindigan ito na kailanman ay hindi nakialam sa anumang bagay na may kinalaman sa operasyon ng pulisya. Wala din naman itong nilabag na batas dahil wala siyang ginawa kundi lamang magserbisyo. Si Davao City Congressman Paulo Duterte ang naghayag na may warrant of arrest na umano mula sa ICC si Senator Go. Si Go ay bumisita at tinulungan ng mga biktima ng sunog sa Caloocan City. Pakinggan natin si Senator Bongo. Hindi po ako natatakot dahil ako po'y naniniwala na ginagampanan ko lang po ang aking trabaho. At umaasa po kayo sa aking patuloy na pagsiservisyo po sa inyo. At hindi ko sasayangin yung tiwalang binigay po ng 27 million sa akin sa bayang ito. Maraming salamat po sa inyo. I am confident po. Kaya po ako hindi takot. Nandirito ako. Siservisyo ako sa inyo. Patuloy ako sa serbisyo. Basta wag lang mapolitika. Wag lang mahaluan ng politika. Ako po'y kampante na hindi po ako madadamay dyan sa mga issue yan about ICC. Kaya po ko narito. Ang bahagi ng naging pahayag ni Senador Christopher Bongo. Ito si RH28 Raymond at Paz para sa DCRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat Raymond. At sabi pa ng Senator Bongo, kaugnay sa report na maaari siyang isyuan ng arrest warrant ng ICC, ang sabi ng Special Assistant to the President Digong, bahala na si Lord. Ayan. Samantala, report mula kay Manang Milky. Pero bati mo natin ng happy wedding anniversary kay Colonel Johnny Laurio at Captain Cora Laurio ng BJMP. Parang silang sino ba ang senior warden dito tsaka junior warden Kuyang Rene Casibang, ha? Aba, mag-asawa, ha? Ayan, pareho pala silang nasa BJMP. Ayan. Happy wedding anniversary. Samantala, panukalang gawing 105 days ang paternity leave. Kahaba naman. Parang may katulong daw magtimpla ng gatas, Lakay, tsaka mag-change ng diapers. Ayan, oh. Isinusulong sa kamera. Sino may panukalan yan man ang Milky? Aris number 12, Milky Regunan, please kami. Milky. Lakay at Thea, isinumite ni Akbayan Party List Representative Shell Jokno ang panukalang batas na layuning palawigin ang paternity leave sa 105 days.
sa House Bill 9891 o ang Paternity and Parental o PAPA Leave Act. Layunin na i-promote ang responsible parenthood, palakasin ang samahan ng pamilya at mapabuti ang pag-unlad ng bata sa pamagitan ng mas mahabang presensya ng ama sa critical early stages. Ipinaliwanag ni Jokno na ang pagpapalawig ng paternity leave sa 105 days mula sa kasalukuyang 7 araw lamang ay pagkilala sa di mapapalitang papel ng mga ama sa pagpapalaki ng anak. Sa bill, ang babayarang paternity leave ay magiging 90 days para sa pagsilang ng sanggol hanggang 60 days kapag nakaranas naman ng miscarriage o emergency termination ng pregnancy si nanay. Bukod dito, kapag naging ganap na batas, magkakaroon ng karagdagang 15 days na paid parental leave na maaring magamit 1 taon matapos ang pagsilang ng bata, tuloy-tuloy man o hiwalay na okasyon. Naniniwala si Congressman Jokno na sa pag-i-invest ng shared parenting, may susulong ang gender equality, mapapabuti ang child at family well-being at mapapalakas din ang partisipasyon ng labor force. Ibig sabihin, tama yung sinabing Lakay, ni Thea Lakay, pareho dapat nagpupuyat, nagpapalit ng lampin. Alternate. Alternate. Dapat naman talaga nagtutulungan. Wag lamang si Mrs. Ayan, May tagalaban ng lampin. Ayan, kaya lang hindi na yata uso ang laban. May ano na ngayon, may diaper na, wala nang disposable na ang lampin. Na Lakay. Hindi katulad noong araw na naglalaba ka ng lampin. Pero parang haba na 105 days Lakay, no, Ate? Oo, sobra naman yata. Ang maternity leave man ng Milky, ilang araw ba? 105 kasi 105 days. Talagang sinasabay ito, parang nando si nanay at saka si tatay habang pinalalaki ang sanggol. At least the first 3 months parang ganyan Lakay. The crucial months. Sige. Yung gusto tingnan natin kung papasa. Siguro magandang tanungin dito rin yung mga employer Lakay. Yes, kung kaya. Okay nga Rod. Maraming salamat, Manang Milky. Magandang hapon Lakay, Thea. Ako si Milky Riguna nagulat para sa DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Samantala, investigasyon sa pagkalunod ng 2 basketball players ng Ateneo. Tatagal pa ng 1 linggo. Tagal naman. Edniel Parosa, please come in. Edniel. Lakay, kaiba sa inaasahan, tatagal pa ng 1 linggo ang fact-finding ng pulisya. Kaugnay ng pagkasawi ng Ateneo basketball players na sina Rene Baterboña at Dimay Nadili. Ito'y kahit pahumarap na sa unang pagkakataon. Si dating Blue Eagles head coach Tab Baldwin na tumalima sa sabina ng Campo Crame kaninang umaga. Ayon kay Interior Secretary John Vic Remulla, kailangan pa kasing makausap ng PNP si Ateneo de Manila President Father Bobby Yap na itinatawag sa June 25. Salaysay kasi umano na eskwelahan ang inaasahang papamday sa mga nakita ng CIDG na inconsistencies o hindi pagkakatugma ng kwento ng Blue Eagles players at coaching staff. Sabi ni Remulla, nakiusap si Yap na hindi mo na humarap sa PNP headquarters ngayong linggo dahil panahon ng graduation at baccalaureate mas pa. Sa mga oras na ito, pakinggan natin ang DLG Secretary. We are piecing together the testimony so much makes sense and what doesn't. And it will take us a while. It will take us another week before we come up with it. Kasi kulang yung culpability ng institutions, kailangan rin namin mahanap. So we need a full investigation. Kirimuyan, 90% ng mga naging desisyon sa ating men's basketball team ay dumaraan kay Baldwin. Pero masyado pang maaga para masabing siya lang ang may pananagutan sa nangyaring insidente. Bukod sa kwento, kabilang sa mga isinuko ni Baldwin sa CIDG ngayong araw, ay ang kopya niya ng drone footage na mangyari ang trahedya sa training camp ng koponan sa Aurora nitong Hunyo 8. Ako si Edniel Parrosa, DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat Edniel. Samantala, isa pang Ateneo coach humarap sa NBI. Tiniyak na makikipagtulungan sa investigasyon. Idetalye mo balitang yan, RH15, Giselle Ricafort. Giselle. Miss Thea, personal na nagsumite si Ateneo Assistant Coach Dean Castaño ng kanyang sworn statement dito sa National Bureau of Investigation. Bagamat tumangging sumagot sa mga tanong ng media, nagbigay naman ng maikling pahayag yung abogado niyang si Attorney Andrew Joshua Alcantara. Ayon sa abogado, laman ng affidavit na pareho sa isinumite nila sa PNP-CIDG yung kanyang mga nalalaman tungkol sa drowning incident sa Dipakulaw, Aurora noong June 8. Idiniin niyang pagpapakita yung paglutang ni Castaño na handa itong makipagtulungan sa investigasyon.
Pakinggan natin si Attorney Andrew Joshua Alcantara. We came here today to submit our affidavit, the affidavit of our client, Assistant Coach Lynn Castaño. So, well, it's our way of also for him also to show that he's willing to cooperate with the authorities. So it's we actually submitted earlier the same affidavit to the CIDG. So regarding the facts of the case from his perspective, they're all there in this affidavit. Si Castaño na yung ikatlong coach ng Ateneo ang nagtungo dito sa Bureau bukod kina Sandro Soriano at Efo Quimpo. Tanging si Coach Castaño at dalawang abogado ni Ateneo de Manila University President Father Robert Yap yung humarap naman sa NBI ngayong araw yan. Una nang tumugon sa pasabtina ng Bureau ang mahigit 20 kasalukuyan at dating manlalaro ng Ateneo Blue Eagles. Ito si Giselle Ricoport para sa Deezer 8 una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat Giselle. Samantala, coaching staff ng Ateneo de Manila University na present doon sa pagkalunod o doon sa Aurora incident. Pinagabawalan mo ng lumok sa UAAP tournament. Pero lalok ang Ateneo Noche. Yung mga coaching staff lang ang bawal. Noche Kakas, please come in. Noche. Lakay, Bisaya, inapurbahan ng Board of Trustees ng University Athletic Association of the Philippines o UAAP ang rekomendasyon ng Board of Managing Directors na pagbawalan muna sa UAAP ang lahat ng coaching staff ng Ateneo de Manila University na present noong incident sa Dipakutaw, Aurora. Ito ay habang hinihintay ang resulta ng investigasyon ng kinaukulang ahensya ng pamahalaan, Independent Investigation ng Ateneo sa paghahanap ng katotohanan. Dahil dito Lakay, bawal muna silang lumahok sa anumang aktibidad ng UAAP habang ongoing ang investigation. Ang hakbang ay pinagtibay bago pa man ang season ng UAAP na naglalayong pangalagaan ang integridad at upang matiyak ang transparency at due process. Binigyan ng UAAP ang Ateneo ng deadline July 15, 2026 para magsumite ng kanilang official actions sa kaugnay sa insidente. Muling iginiit ng UAAP na ang pananagutan ay dapat matukoy ba sa mga resulta ng isang masusing at walang kinikilingang investigasyon at katapatan sa sarili nitong mga patakaran at regulasyon. RS27, Notika ng DCRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipinas. Maraming salamat, Noche. Sa iba pang balita, Lakay, inanunsyo ni Pangulong Bongbong Marcos na makauuwi na sa Pilipinas ang 24 na Pinoy na na-detain sa Russia matapos ang 9 na buwan. Wow. Ito'y matapos ang bilateral meeting ni Pangulong Marcos Jr. kasama si President Vladimir Putin sa Kazan, Russia. Ang ating mga kababayan ay na-detain sa Russia noong 2025 matapos mabiktima ng illegal recruitment scheme. Kinumpirma naman ni Pangulong BBM na nakatakda na ang kanilang repatriation bukas. Sila, buti pa na nagpunta ang presidente sa Russia, ano? Ha? Nasundo pa, Buti Lakay. nagkausap pa sila ni Putin. Yes. So kasama na sa pabalik. Bukas daw, Lakay. Bukas na ba? Galing. Samantala, may 27 million pesos na halaga ng shabu ang nasabat naman ng mga ng Bureau of Customs sa Clark, Pampanga. Ayon sa Bureau of Customs, ang droga ay tinago sa mga beauty products na galing pa sa Amerika at i-deliver sana sa Mandaluyong. Nang suri na mataon ng customs, natuklasan na ang parcel ay naglalaman ng mahigit 4 na kilo ng shabu ang nasabing shipment. Ito ay na-turn over naman na sa Philippine Drug Enforcement Agency. Balita mula sa abroad, Miss Taya. Ito na nga ang 60-day peace negotiation ng US-Iran nagsimula na. US Vice President J.D. Vance sinagot ang pag-alma ng ilang kritiko mula Israel. Idetal mong balitang yan, James Galange. James.
Matapos na formal na lagdaan ng Estados Unidos at Iran ng Memorandum of Understanding o MOU, formal na rin nagsimula ang 60 days negotiations upang maisapin na lang mas malawak at pangmatagalang kasunduan sa pagitan ng dalawang bansa. Dinalayo ng paunang kasunduan na mapanatili ang tigil putukan at bigyang daan ang pagtatalakay sa mga natitirang isyu, kabilang ang Strait of Hormuz at iba pang usaping pangseguridad. Kung kaya't mas inaasahan ngayon ang mabilis na pagpasok at paglabas ng oil ship sa Gulf region, bagay na naging dahilan ng biglang pagbaba ng presyo ng produktong petrolyo sa world market. Ayon kay US Vice President J.D. Vance, isa pa sa mga pag-uusapan ay pagtanggal sa nakagawiang paglalagay ng toll fees at restriction sa mga barkong dumadaan sa nasabing critical oil passage point. First of all, we believe international waterways should be free of tolls, and that's been our position. That's what you see, of course, in the 60 days of the MOU. And when you say it leaves it open, it doesn't really leave it open, except in the sense that, of course, the final negotiation is going to set the terms of what comes afterward. Kabilang pa sa mga pag-uusapan ang pinagtatalo ng nuclear program ng Iran, kasamang paghawak nito sa mga imbak na highly enriched uranium. Nananatiling pangunahing alalahanin kasi ng Amerika ang pagtiyak na hindi ito magagamit sa pagbuo ng nuclear weapon, bagay na isa sa mga central issue sa kanilang negosasyon. Samantala, may patutsyada naman si Vance sa ilang Israeli critics na nagbabala umano na maaaring malagay sa panganib ang relasyon ng dalawang bansa dahil sa pagsuporta ng Washington sa kasunduan sa Iran. Anya, hindi dapat paghaluin ang pagsusulong ng kapayapaan sa rehiyon at ang matagal ng ugnay ng Amerika at Israel. Dagdag pa nitong nanatiling matatag ang suporta ng Estados Unidos sa seguridad ng kanilang kaalyado sa gitnang silangan. And I guess my message to them would be twofold. Number one, Donald J. Trump is the only head of state in the entire world who is sympathetic to the nation of Israel at this moment in time. 2/3 of the defensive weapons that have protected your homeland have been built by American hands and paid for by American tax dollars. The problem for Israel is not Donald J. Trump. And anybody in Israel who thinks their biggest problem is the President of the United States needs to wake up and smell the reality of the situation that country is in. Ito si James Galangan ng DZRH TV. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, James Galangan. Nagalit na nga ang Israel kay Trump dahil sa peace deal sa Iran. Nakakatampo daw balakay. Samantala, ginulat ng Filipina tennis star na si Alex Ayala ng ang mundo ng tennis. Ito'y matapos niyang padapain po, mahabigan ang number 2, ha? Ayan. Ang number 2 sa larangan ng Women's Tennis Association. Dinalo ni Alex Ayala ang number 2 na si Elena Rybakina, ayan, ng Kazakhstan. Tinalo niya sa score na 7-5, 6-4 sa WTA 500 Berlin Open sa Germany. Galing-galing. Dahil dyan ay pasok na sa quarterfinals ang Filipina tennis star na si Alex Ayala. At sa balitang sports, Mike Phillips, Justin Baltasar kabilang sa mga line-up ng Gilas para naman sa FIBA World Cup Asian Qualifiers. Naroon si Millie Borja sa detalye. Millie. Nakatakdang magsuot muli ng uniforme ng Gilas Pilipinas sina Mike Phillips at Justin Baltasar para sa haharaping July window ng FIBA Basketball World Cup Asian Qualifiers kontra New Zealand at Australia. Inanunsyo ng Samahang Basketball ng Pilipinas noong Huwebes ang pangwakas na 12-man roster ng National Men's Basketball Team. Kasama ni na Phillips at Baltasar sa lineup sina RJ Abarientos, Justin Brownlee, AJ Edu, Junmar Fajardo, Chris Newsome, Kevin Kiambao, Dwight Ramos, Troy Rosario, Carl Tamayo at Scottie Thompson. Samantala, kinumpirma ni Calvin Oftano noong Miyerkules na hindi siya makalalaro sa kampanya ng Gilas habang patuloy siyang nagpapagaling mula sa injury. Wala rin sa listahan si Kai Soto at Quentin Melora Brown. Hindi na bago sa Gilas program sila Phillips at Baltasar. Si Phillips na dating standout ng De La Salle University ay bahagi ng koponan na lumok sa 2023 Southeast Asian Games. Samantala, kinatawan ni Baltasar ang Pilipinas sa 2021 FIBA Asia Cup Qualifiers at FIBA Olympic Qualifying Tournament. Layunin ng Gilas Pilipinas na magpatuloy ang malakas itong kampanya sa paghahanda para sa susunod na yugto ng FIBA Basketball World Cup Asian Qualifiers kontra sa dalawang matitinding kalaban sa rehiyon. Ito si Millie Borja ng DZRH TV, una sa Pilipinas, una sa Pilipino.
Sa showbiz, Miss Thea. Maricel Lacsa Pangilinan, hands-on lola sa unang apo na si Fernando Leon. Idetalye mo balitang yan, Angelica Cosme. Hands-on lola ang aktres na si Maricel Lacsa sa kanilang unang apo sa panganay na si Ella Pangilinan na isinilang nitong Hunyo si baby Fernando Leon. Sa Instagram, MIA o pansamantala raw missing in action ang aktres na grandma mode muna. Kwento pa niya, Lolita o Lolly for short, habang Popsi naman sa mister na si Anthony Pangilinan ang itatawag sa kanila ng apo. Agree naman daw ang lahat ng kanilang mga anak para sa mga future baby nito. Pero kung may isa pa raw itong labis na ipinagpapasalamat ay yung naabutan din ng kanilang mga magulang ang apo sa tuhod. Magunita na eksaktong unang araw ng 2026 nang inanunsyo ni Ella Pangilinan na buntis na siya sa kanilang first baby ng mister na si Enrique Miranda. Habang maliban naman kay Ella, may 4 pang anak ang mag-asawang Maricel at Anthony, si Hannah Benjamin Solana at aktor na si Donnie Pangilinan. Ito po ang inyong showbiz angel ng DZRH TV, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Wala na raw atrasan. Final answer na Ayan, lakay. oo. Ayan, happy wedding kay Sister L. At kay Architect Jonathan Manalo. Panalo si Jonathan. Ayan po ay sa linggo na yan. Naku Ayan, ninong Mr. Michael is my guy. Ito kung magbigyan ng pagkimkim, dollar eh. Oo nga, lakay. Ipiting ko talaga yung mga dollar na yan. Dollar ba sa Oliveros ang pakingkim ni Ninong Michael is my guy. At ayon sa ating business correspondent Mr. MG, abay nagsara ang palitan sa halagang 60 pesos and 77 per dollar, Miss Thea. Parang tumaas lakay. Tumaas nga, bakit ganun? Tapos na ang gera sa Middle East, dapat ano na, ha? Nagiging stable na na ang piso natin. Kahapon ay 60.56. Ayan, abay bumaba ng 21 centavos ang halaga ng piso. At malungkot na balita, ewan kung malungkot ito ha, yung isang bagyo mahabigan na nasa Guam. Abay baka daw parating bukas ha. Diyan naman sa Eastern Visayas. At kapag naging bagyo, tatawagin sa pangalang bagyong Francisco. Si Kiko. Ayan. Bagong sakal. Ayan. Kasal lakay. Kasal ba? Death do us part. Do you know what that means? At yan po mahabian ng kabuhan nating palatuntunang break time. Ako po si Deo Macalma. Ako naman po, Thea Petro Carpuz. Mga balansyadong balita, susunod na Henry Uri at Miss Kay Karen Oyong. For better or worse. Oras. Only a question which asks if Exacto. I out if the going got rough. Well, I Alas 5:05. It would be without you, and I know I could go through anything as long as you This time check is brought to you by ACS. Wow, ang saya. Isang barangay na labada, puro mancha pa. Goodbye, pahinga. Mommy, isang laba lang yan sa Pride Bar Blue. May powerful stain-away enzymes na malupit sa dumit mancha. At di masakit sa kamay. Isang laba lang yan. Hello, pahinga. Hello, Pride Bar Blue. ACS. Ang galing-galing mo. Smart dishwashing paste ko. Pritong ulam na masebo. Plano ng kaldero. Tanggaling for everyday. Ganyan pag smart ang dishwashing paste. May double tanggaling formula. Tanggal ang